na-miss namin kayo. Naririto na naman si Teacher Winnie and Jed. Welcome to Sunday School! Good morning, kids, and welcome back to our We are set to walk in faith, no matter where we go. To love the Lord and our neighbors too, trusting our Savior. We will live like those mighty men who stayed as faithful witnesses, going and proclaiming the blood that sets us free. Welcome, welcome, welcome to our Sunday school. Welcome, welcome, welcome to our Sunday school, where we go on a Bible adventure and we learn more about Jesus Christ, the author of our faith and our salvation. So kids, welcome, welcome, welcome to our Sunday school. Welcome, welcome, welcome to our Sunday school. We welcome you to our Sunday school. Welcome to our Sunday school. God, you are my God, you are my God, I'll follow you. God, you are my God, you are my God, I'll follow you. I'll get quiet and read your word every day. I'll open my heart to hear from you every day. I worship you in all that I do every day. God, you are my God, you are my God, I'll follow you. God, you are my God, you are my God, I'll follow you. I'll get quiet and read your word every day. I'll open my heart to hear from you every day. I worship you in all that I do every day. God, you are my God, you are my God, I'll follow you. God, you are my God, you are my God, I'll follow you. I pray to the Lord forever. I pray to the Lord forever. I do my best. Oh, I do my best for you. Oh, I do my best. I do my best. Oh, I do my best for you.
Jesus at magsasama-sama kami muli sa Sunday School. Ito ang mamuna sa amin. We love you, Jesus. In Jesus' name, Amen. Story time! Sa mga ready ng makinig, anong gagawin ko, Yanis? Wiggle your ears! Ini ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa second chance. Okay? Sa bawat bahay natin, alam natin, meron tayong nagbibigay liwanag. Very good. Ano ulit po, Yanis? A light bulb. Sa panahon natin ngayon, kapag meron tayong light bulb, at ito ay nasira, papalitan, at kapag bumagsak ito, marami tayong mabibili yan sa SM, sa mga tindahan para mapalitan ito agad. Hindi na ganun ka-hassle na palitan ito. Pero alam niyo ba na noon, napaka-mahalaga ang light bulb. Alam niyo ba kung sino nag-create nito? Sinong inventor nito? Yan si Thomas Edison. Si Thomas Edison, napakarami niyang trial. Madami siyang ginawa para lang mapakagawa siya ng isang perfect light bulb. At meron siyang mga ka-teamwork na kung saan sa isa lang children isang light bulb, 24 hours nilang ginagawa. Ganong katagal. Isang araw, listen children nakagawa na sila ng light bulb, tinutusan nito ni si Thomas Edison ang isang young man. Sabi ko, alito nga dito, ikaw ang maglagay nito. Itetesting natin, akyat ka at mag-ingat ka para mailagay itong light bulb ito. Yung pagkahawak nito ng young man, syempre medyo nanginginig siya. Alam niya kung gaano kahalaga yung light bulb. Alam niya kung gaano katagal, gaano kahirap na gawa yung isang light bulb. Kaya habang umaakyat siya sa hagdanan, ingat na ingat siya. Ayaw niya ito mabagsak. At yung nasa taas na sila, ano kayo nangyari, Kuya Yanis? Yung nasa taas na siya at ilalagay niya na, accidenting nahulog niya ito. Aray ko po. Naku po. Si Thomas Edison at saka yung kanyang kagrupo, gagawa na naman sila ng another light bulb. Ilang oras, Kuya Yanis? 24 hours. Ang tagal. Naku, again. Gumawa ulit sila. Sa wakas, mula doon sa 24 hours, pagod na pagod sila. Ayan na, nakagawa na ulit ng light bulb. Alam mo ba, yung young man na yun, hindi naman siya ng sorry kay Edison. Pero syempre, kinakabahan na siya. Alam niya, hindi na siya yung magkakabit ng light bulb dahil nakabasag na siya ng isa. Pero siya uli ang tinawag ni Thomas Edison. Binigyan siya na second chance. Wow, yan ang pinapapakita ng totoong forgiveness. Pinatawad siya dahil alam siguro ni Edison, di naman niya yung sinasadya, di ba? Binigyan siya ng chance para gawin uli ito. Kaya itong young man, nagpapasalamat siya at binigyan siya ng second chance. Ginawa niya yung pinaka-best niya. Todo, ingat siya. At sa wakas, nailagay niya ito at sumindi at naging successful. Somebody is just kind of lalo nag-isip. Okay, ganun din. Ngayon naman, sa Bible story natin, makikita natin na si God din ay nagbibigay ng second chance sa akin, sa'yo, at sa bawat isa sa akin. Panoodin natin ito, ha? Ready na? Yes. The Barren Fig Tree, a story that Jesus told. This is Jim. Jim is a farmer and he owns a fig tree. Every year he checks his fig tree but never finds any figs. After 3 years with no figs, he grows tired and wants to cut down the tree. But right when he begins to cut the tree, his friend Richard passes by. Richard sees what is going on and feels sad for the tree.
he tells Jim to care for the tree for 1 more year. If the tree still doesn't bear any figs after a year, Jim can cut it down. Jesus told this story to show his listeners that while we will all die one day and be judged by God for our choices, God is also patient with us and loves us. Nakinig si Kuya Yanis na yung story natin. The parable of the fig tree. Nakita niyo yung puno dito, children? Yan yung tinatawag na fig tree. O sa Tagalog, ito yung sinasabi lang, igos tree. Igos na puno. So yan. Doon sa story natin, ano nangyari, Kuya Yanis? Ang nangyari doon sa fig tree? Hindi siya kinat. Bakit? Advance na agad? Within 3 years, inoobserbahan daw ng owner ng vineyard, hindi man lang nagbubunga. Kasi inaasahan natin syempre sa isang puno na namumunga, dapat mamunga siya, tama? Kaya nga tinanim yung tree para balang araw magkakaroon ito ng fruits para merong pakinabang. Pero itong fig tree na to, 3 years na, wala pa rin siyang fruits. So, tingnan natin kung ano itsura ng fruits niya. Ayan. Yan yung fruits niya. Siguro yummy yan. Di pa ako nakatikim. Ayan. Inaabangan niya ng owner ng vineyard. Kaya yung sabi niya, nakakasagabal lang tong fig tree na to sa space ng aking vineyard. Putulin na yan. Pinapaputol na. Pero anong sabi ng keeper? Huwag muna po. Bigyan pa natin siya ng 1 taon. Ako po ang mag-aalaga sa kanya. Upayan ko sa kanyang gilid. Lalagyan ko ng fertilizer. Kung sa loob ng 1 taon, namunga siya, fine. Pero kung talagang wala po, sige po, i-cut na po natin. Putulin na po natin. Pinigyan siya na, ano po? Second chance. Okay. Si God din po, tinatawag din natin siya. Basahin mo nga, Kuya Yanis. The God of the second chance. The God of the second chance. Doon sa parable na yun, yung owner ng vineyard, siya si God. Yung keeper, yung sabi niya, wag niyo po na po ng puno. Tutulungan ko po siya. Within 1 year, aalagaan ko po siya. Siya naman si Jesus. At alam niyo ba kung sino yung fig tree? Sino yung tree doon na tinutukoy? It represent yung mga anak ng Diyos. Opo. Kasi tayo, bilang mga anak ng Diyos, inaasahan sa atin na mag-produce tayo ng fruits. Anong klaseng fruits yun, Kuya Yanis? Ayan. Kailangan mag-produce tayo ng fruit of love, joy, gentleness, patience, self-control, peace, faithfulness, goodness, and kindness. Lahat ng yan sana kailangan makita sa atin bilang anak ng Diyos. Pero minsan, nakakalimutan natin, minsan hindi natin nagagawa, hindi nakikita sa buhay natin ang mga klase ng fruits na yan. Pero buti na lang, our God is loving and forgiving God. Sabihin mo nga, Yanis, our God is loving and forgiving God. Kung mabuti na lang po, binibigyan niya tayo ng second chance. Kasi yung inaasahan na fruits ni God na makikita sa atin, minsan nahihirapan tayo. Mabuti na lang, mayroong tumutulong sa atin. Yung keeper na yon na naglagay ng fertilizer para mamunga, ito ay si Jesus. Kung hahayaan lang natin, Kuya Yanis kids, na si Jesus ang mag-work sa ating buhay, tutulungan natin na si Jesus ay nandito sa puso natin. Tayo ay mag-grow at makikita sa buhay natin yung fruits na inaasahan sa atin. Ano na yung mga fruits, Yanis? Yung love, yung joy, yung gentleness, self-control, patience, kindness, goodness. Lahat ng yan makikita sa inyo, kids. Makikita sa atin kung hahayaan lang natin na si Jesus ang umawak ng ating
Ay, okay ba yun, kids? Okay ba? Okay. First naman tayo, Kuya Yanis. Medyo mahaba to, kids, ha? Yan. Sige. Go na, Yanis. Basahin natin. Si Mami muna ba? Tapos ikaw? Si teacher muna ba? Okay. Si teacher muna. Bago kayo, ha? Okay. Sir. Uy, una. Sir. Sir, The man replied, the man replied, leave it alone leave it alone for 1 more year, for 1 more year. and I'll dig around it, I'll dig around it, fertilize it. fertilize it. If if it bear fruit next year, ganun siya. If it bear fruits next year, fine. Fine. If not, If not, cut it down. Luke chapter 13, verses 8 to 9. Okay. Naku, nakahawa. Okay. 1, 2, 3, go. Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year, and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruits next year, fine. If not, cut it down. Luke chapter 13, verses 8 to 9. Last one. Oy, last one na. Okay, kids. Ready? Go. Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year. Ano ba yan? And I'll dig it around it and fertilize it. If it bears fruits next year, fine. If not, then cut it down. Luke chapter 13, verses 8 to 9. Good job!
Until God, we have a loving and forgiving God who gives us a second chance. So let us pray. I fold my hands, I fold my head, I close my eyes and pray to God. Dear Father, we are thankful that even though we don't always produce the kind of fruits that you desire, you give us a second chance and help us to allow Jesus to work in our lives so that we will produce the kind of food that you want from us. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, kids, sa pagsama niyo sa amin sa Sunday School. Kita-kits ulit tayo next Sunday. Goodbye!